tusan, katulong ngayon, hindi lang basta ako. Alam mo yung ikaw, kung yung determinasyon mo sa sarili mo na hindi lang basta para sa sarili mo, mayroon kang magandang intensyon na gusto mo rin makatulong, na hindi lang basta ikaw dapat yung kumikita, na buo yung loob mo, na lahat ng mga tao magtitiwala sa'yo, kahit anong mangyari, ilaban mo na dapat kumikita rin sila kagaya mo. Okay? Kapag ganyan ka, wala kang ibang patutunguhan. Magiging successful ka talaga. Okay? Kaya ngayon pa lang, simulan mo sa sarili mo, turuan mo talaga yung sarili mo, i-guide mo yung sarili mo para magkaroon ka ng mga ma-guide. Kasi bago ka mag-guide ng ibang tao, bago mo gustuhin na kumita yung ibang tao, dapat natuturuan mo rin yung sarili mo. Tama? Kaya turuan mo muna yung sarili mo. Hindi pwede emotional, hindi pwede madrama, hindi pwede na nakatuon yung intensyon mo sa may konting mali. Minsan na, guys, minsan tinuturuan ka pa ng upline mo, tapos sinita yung pagkakamali mo. Ngayon, kalaban mo ng upline mo. Di ba? Minsan nakakalimutan mo na yung mga bagay na paano ka ba nagsimula. Yung grateful. Okay, yung grateful na minsan, instead na naging grateful ka kasi tinuturuan ka, kinalaban mo pa. At ngayon na yung naging dahilan kaya mawala ka. Guys, grateful lang palagi. Dapat ikaw yung tipo ng tao na nakikita mo palagi yung result mo. Yung result na gusto mo. Ganyan yung kapag grateful ka. Okay? Kapag grateful ka lang, yung ang nakikita mo na imagine mo, paano mo palakihin yung grupo mo, paano mo palakihin yung income mo, paano mo iangat yung grupo mo. Okay? Paano mo iangat yung income na meron ka ngayon. Okay? Yung sarili mo improvement. Okay? So, ayan, syempre, alin natin kay Mentor Dexter. First check niya, kumita siya ng 38,000. Kay Pro Primar, 12,000. Ako as OFW, guys. Sino yung may sasakyan na dito? May sasakyan. Sino yung gusto magkaroon ng sasakyan? Ayan. So, alam niyo ba guys, ako as OFW, galing sa mahirap. Bago ako nag-OFW, napapanood ko lang yung may mga sasakyan dati. Sabi ko, ano kaya yung pakiramdam ng mga artista na nagda-drive ng sasakyan? Alam niyo ba, umuwi ako dito sa Pilipinas nung nabuo ko na sa utak ko na pwede ako magkaresulta dito. Isang taon lang. Isang taon na hinataw ko, nakikita ko na yung mga upline, nakasasakyan ako, naglalakad ako. Sabi ko, since alam kong kikita ako dito, in 1 year, sabi ko, magkakasasakyan ako. Alam niyo ba, wala na akong pakialam sa lahat. Alam niyo ba yung hinataw ko, wala akong pakialam sa lahat. Ang may pakialam ako sa sarili ko, kung paano ako humataw, paano ako mag-direct, paano ako makabuild ng grupo. 1 year lang po, nabili ko yung sasakyan ko. Okay? Isang taon. Isang taon na pagsisipag, isang taon na para na akong nabulang sa lahat. Kasi nakikita ko lang yung pangarap ko, dapat ganyan ka. Okay? Kapag ikaw na yung tipo ng tao na wala ka ng pakialam sa nakapaligid sa'yo, puro ka hataw, nakapokus ka na lang sa goals mo, anong gusto mo mangyari sa buhay mo. Guys, after noon, nung nagkasasakyan ako, umakyat yung income ko, 100,000, hindi na po siya bumaba. Hindi na bumaba, nakalak na po. 100,000 yung kinikita per month. Sobra pa doon. Okay? So, ganun lang. Mag-vision kasi sa sarili mo kasi pareho lang po tayo. Nung nag-start po ako dito, nangarap lang ako na sabi ko, kumita lang ako ng 10,000, okay na ako eh. Ang pinaka-importante sa akin, makapag-for good ako, yung tipong hindi na ako babalik abroad. Kasi ano yung buhay ko doon, katulong ako. 30 days, wala kang day off, walang lahat. Madilim yung ano mo, mundo mo. Bawal ka lahat. Limitado yung ano mo. So, ano pa ba karapatan kung mag-inarte? Di ba? So, ikaw ngayon, dapat hindi ka mag-iinarte. Wala kang kaartihan sa katawan. Babae ka man, lalaki ka man. Kasi bakit? Tingnan mo sitwasyon mo, may karapatan ka ba mag-inarte? Di ba? Kaya ka nandito, di ba lahat tayo? Kaya tayo nandito kasi may pangarap ka. May gusto ka sa buhay mo. Gusto mo may mangyari sa pangarap mo, may magbago sa sarili mo. So gusto mo ba na uuwi ka sa inyo tapos walang nangyari sa'yo? Pumunta ka dito, picture ka, payaman, pag uwi mo, yung bag mo, yun pa rin. Diba? So dapat ngayon pa lang mag-decide ka na itolo mo talaga. Katulad ng sabi ko nga, guys, nung humataw ako, first year ko na humataw, 3 to 4 hours lang ang tulog ko. Hindi ko kailangan pukpukin ang upline ko. Kasi hindi ako nagpabugbog. Ako pumugbog sa sarili ko.
Okay? Dapat ikaw yung tipo ng tao, hindi ka pinupukpuk ng apply mo. Hindi ka ginigising, hindi ka pinagsasabihan. Kasi alam mo kung paano yung galawan mo. Hindi ka madrama. Minsan, tingnan mo ha, minsan bakit hindi ka nagkakaresulta? Wala ka nang PE, ang arte mo pa. Tapos, napaka-drama mo pa. Ano ka, special? Di ba? Huwag ka magpa-special, pangarap mo, tinatrabaho mo. Tama ba? Hindi mo kailangan na mag-inarte ng mag-inarte. Wala kang mapapala dyan. Tapos, gusto mo pa, ikaw yung tama, no? Kapag may something na, move on ka agad kahit anong mangyari, kahit anong sitwasyon ka ngayon, ilaban mo na yan, mag-decide ka na. Tama ba? Mag-decide ka ngayon. Di ba? Dapat next year, may sasakyan ka na rin. Di ba? Dapat ganyan ka. Hindi pwede na nanginginan pa sa'yo, lalo na kung maganda at gwapo ka. Sino yung aminado at gwapo at maganda dito? Aminado ka bang maganda ka? Aminado ka bang gwapo ka? Ayaw ng iba. Gwapo. Diba? Okay. Nai-imagine mo ba yung sarili mo pag may sasakyan ka na? Paano ka kaya pumorma? Diba? Paano ka kaya pumorma pag babae ka? May sasakyan ka, ikaw nagdadrive. Diba? Grabe, ang ganda ko. Pag ganun ako, ganun ka dapat. Diba? Kasi guys, ang layo ng pagkakaiba ng wala kang sasakyan at may sasakyan ka. Bakit? Pag may pinupuntahan akong mall, pwede akong pumasok kasi nakasasakyan ako. Ma'am pa ang tawag sa akin. Diba? Pero pag naglalakad ka, lalo na nakatsinelas ka, wala kang sasakyan, sisitahin ka ng guard. Saan ka pupunta? Diba? Tama ba? Tama ba? O ano gusto mo? Doon kasi Mrs. Now, dapat may sasakyan na ako. O sabihin na natin, kung hindi siya makuha, hindi mo makuha ng 1 year, hindi 2 years. It's okay, bakit matanda ka na ba after 1 year? Kaysa naman lumipas yung 1 taon, pag wala ka dito, wala nang mangyayari sa'yo. Nagigits, at least dito ka mag-stay ka, ilaban mo. Darating ang time, pasasalamatan mo yung sarili mo. Okay? So, next. Oh, nakita nyo yan? Ang ganda ko dyan. Nakita nyo? Ganito kami kahirap. Legit po yan. Dati sabi ko nga, hindi ko alam kung ano gagawin ko. Katulong ako sa ibang bansa. Alam mo yung napaka-drama of that time? Sabi ko, Lord, mabait naman ako eh. Masipag naman ako eh. Ganon ka ba? Ilang taon na ako simula pagkadalaga, trabaho. Pero bakit ganon? Wala akong pera. Wala akong ipon, tumatanda na ako, ganun pa rin buhay ko. O may ganun ba dito? Yung may edad na hanggang ngayon, wala pa rin pera? Di ba? Tapos mag-iinarte ka pa. Di ba? Kung naranasan mo na yung mga bagay na hindi gumanda yung buhay mo, dapat dinideclare mo na sa sarili mo ngayon pa lang na dito pagagandahin mo buhay mo. So, ito na kayo. Di ba? Dating natutulog sa ngayon, iba na yung tinutulugan natin. Hindi na katulad noon na grabe yung bahay namin, na-imagine ko. Pero guys, lahat lang ng nabibisyo ng utak mo mangyayari at the moment na tinrabaho mo. Okay? Trabahuin mo lang. So next tayo, syempre, hindi ko mararating kung ano man meron ako ngayon kung wala sila. Tama ba? So guys, nag-start lang ako na ako mag-isa. Nangarap na magkaroon ng isang full-timer. Tandaan nyo to ha. Kasi kung wala ka pa ngayon, ganito lang ako nag-vision guys. Nag-start lang ako mag-isa. Wala rin pareho po tayo lahat. Wala akong alam sa business. Wala akong alam hindi ko alam kung paano pakitain sarili ko. Basta sumabay lang ako sa sistema, nagkaroon ng isang full-timer. Ngayon po napakarami na po nila. Tama? Hindi nagka-travel na rin po. Sobrang ganda ng nangyayari kasi yung mga bagay na dati akala ko mga artista, mga mayayaman lang yung pwede. Lahat po tayo pwede po mangyari sa atin. Okay? So next. Ayan. Ito latest lang to. Ayan. Dati, yung last na awardee, top 47. Ngayon, top 27 na po tayo. And then sa expansion naman, ito po yung grupo, guys. Ito po yung grupo, pangarapin po na magkaroon nito. Noong una, top 17 lang tayo. And ang bilis, pag next na awarding, top 6 na po tayo. Yeah. So,
Oo. Ganyan po kaganda na dito sa negosyo na mayroon tayo, bakit inilaban ko to ng todo? Kasi hindi ka lang dito magiging successful, makikilala ka pa. And yun yung pinaka doon, ang pinakamagandang nangyari sa akin, yung nakikita ko yung mga tao na sumasabay, yung mga tao na nagtiwala, na natutulungan talaga ng community. Sobrang grateful po ako. Kaya thank you so much sa buong grupo ko. Ayan, congratulations din kasi top 6 po tayo sa expansion. Sabi ko, hindi ko po magagawa ito lahat kung wala po sila. Are you community and MAI community? Thank you so much. And syempre, thank you sa upline ko, kay Mentor Rocky Caprente. And syempre, thank you, One Force. Ayan, thank you so much. Thank you sa kapag na, founding partners natin. Kasi, guys, nabivision ko talaga. Sabi ko, darating lang tayo, magiging top 1 din tayo dyan. Okay? Lahat to, sabi ko nga, okay lang yan. Sabi ko, start tayo sa ganito. Kita mo naman dati, top 47, top 27 na ngayon. Next award day, tandaan nyo yan. Nasa top 20 na tayo. Grabe yun. Dapat nabivision mo lang yung gusto mo. Okay, pero pag nabivision mo, dapat tinatrabaho mo. Tama ba? Kasi baka puro ka lang vision, puro ka vision. Pero yung ginagawa mo, ambisyon. Ay, di ba? Dapat nabivision mo, tinatrabaho mo, and dapat galing sa puso mo. Kasi kapag mahal mo, ilalaban mo talaga. Okay? So yun, ayan, last message, dream it, then make it happen. Lagi ko naman ito sinasabi kasi marami na akong nakikitang kabataan, OFWs, ayan, karamihan sa OFW minsan sabi may pangarap. Di ba, may pangarap, nagsimula sa business, pero nakakita na lang ng full-timer na marupok. Nakalimutan yung pangarap, hindi kinuha yung pangarap. Okay? Guys, and ikaw din na full-timer, ikaw din yung pangarap mo sa babae lang. Kasi pareho lang kayo eh. Ikaw na OFW ka. Ikaw full-timer ka, sasabihin, pareho lang kami, kukunin namin mga pangarap namin. Tumigil ka nga, marami na akong nakitang ganyan. Okay? Kukunin, kalukuhan, lulukuhin mo lang ang OFW eh. Diba? Tapos mag-ahab. Tapos at the end of the day, babalik yung OFW abroad. Kung hindi naman, nabuntis. Di ba? Huwag ganun. Huwag mong laruin yung pangarap mo. Naintindihan niyo ba? Huwag mong laruin yung pangarap mo. Huwag mong unahin yung panandali ang kaligayahan lang. Oo, tao tayo, nagkakamali. Okay? Tao, nagmamahal. Abs, nagmahal lang ako. Grabe naman yan. Sabi nga nila, di ba? Bago pumunta dito, manggagaling sa utak mo. Di ba? So, paganahin mo yung utak mo, wag to. Okay? Paganahin mo yung utak mo. Bakit, wala ka pa nga, di ba? Sabi, gusto ko magkaroon ng sasakyan, di ba naman sinakyan mo? Di ba? Oh, di ba? Ang bilis nyo, iuntog kita dyan, eh. Di ba? Oh, girls, sa mga naman, full-timer ka man or OFW ka man, huwag ka masyado marupok. Kasi wala kang mapapala sa ganyan. Pagkatapos kang pakinabangan ng lalaki, pag wala ka ng pera, ibabasura ka niyan. Naniniwala kayo doon? Ha? Ganun din naman sa lalaki. Pag wala kayong pera, pareho, doon kayo papunta eh. So, ibig sabihin, unahin mo muna magkaroon ka ng future, magkaroon ka ng career. Kasi guys, para sabihin ko sa inyo, naniniwala ba kayo na career to? Career? Yes, careerin mo to. Kasi bakit? Pag successful ka na, maganda buhay mo, sikat ka pa. Yes! Tama ba? So, careerin mo. Okay, so ako kasi ang nakita ko, ang isang artista, di ba artista sila? Kapag meron silang project, huwag mo muna unahin yan. Di ba? Kasi nakakahiya. At the end of the day, mag-quit ka. Di ba? OFW, full-timer. Pareho lang. Naintindihan? Kung full-timer ka, ingatan mo yung pagkatao mo, huwag kang marupok. Wala ka pang sasakyan, hindi ka pa kumikita ng 6 figure. Huwag kang papansin, huwag kang pakyot, hindi ka cute. Di ba? So, anong gagawin mo? Hataw, guys. Lagi niyong tatandaan na, lalo na pag full-timer ka, pag dumarating ka sa time na wala akong kahit pamasahe, ikaw ang may kasalanan yan.
Mag-daily goals ka, mag-weekly goals ka. Dapat every week kumikita ka. Kaya mo yan. Basta huwag mong guluhin ang utak mo. Huwag mong kakargahan ng kung ano-ano yung utak mo. Dapat ang nakakarga lang dyan. Paano ka kumita? Paano ka mag-direct every week? Okay? Paano ka makipag-usap araw-araw? Yun lang ikarga mo sa utak mo para mabilis ka magkaroon ng sasakyan. Okay? Kagaya ngayon, may natutulog. Di ba? Galing ka sa bahay. Gumising ka dito. Ang tamad mo naman, gumising ka para pumunta dito para mag-training. Tapos tinutulugan mo. Sino gusto mo magturo sa'yo? Sarili mo, di mo mapasunod. Tulog ka ng tulog. Pasalamat ka nga, nagising ka pa. Maraming tao gusto magising, hindi na nagising. Ano gusto mo? Mapareho sa kanila. Di ba? Mamaya patulog ka ng tulog kahit training, natutulog ka, patulugin ka ni Lord. Diretso na. Nagigils ka, huwag ka muna matulog. Nakikita pa naman kita. Mabato kita ng... Tulog. Oh, just, huwag ka muna matulog. Kasi para sa iyo, hindi ito para sa amin. Guys, maraming nawawala, tama ba? People comes and go. And kami ng mga